Lord, please, bumbero, anay. Apat na bahay at isang karinderya ang natupok sa Barangay Bulilao, Bandurriao sa Iloilo City. May nadamay ring backhoe. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa tumagas na LPG tank sa isang kusina. Sugatan ang may-ari nitong nagtangkang apulahin ang apoy. Emosyon na naman ng mga residenteng namatayan ng 2 alagang aso matapos matrap sa sunog. Sa gitna ng trahedya ng pagkasawi ng isang batang naputukan sa Maynila, 5 person of interest kaugnay sa napulot na paputok ang inimbitahan na ng MPD para magpaliwanag. Patuloy naman ang crackdown sa mga iligal na paputok gaya sa Calabarzon. Nang ilan, singtindi ng bomba ang lakas. May report si Ian Cruz. Sa pagsabog ng paputok na sinindihan ng 2 minor de edad noong December 28 sa Tondo, Maynila, isa ang nasawi at kritikal ang kaibigan niya. Natuntunan ng mga otoridad ang pinagmulan ng dala nilang paputok. Yan ay ang nahuli kam na grupong ito ng mga lalaki. Madaling araw ng December 28, naglakad sila mula Almeda Street. Palabas sa Yuseco Street, pinahinto pa nila ang ilang motorista. Dahil ang bitbit na paputok, sinindihan nila sa mismong intersection ng Yuseco at Abad Santos. Umusok ang paputok pero hindi sumabog. Binuhusan ito ng tubig ng lalaking nagsindi. Makalipas ang 15 minuto, nagsindi sila ng isa pang paputok pero di rin tumalab. May sinasabi sila, barkada nila yun, nakapula. Taga Bulacan daw po yun. Yun daw po yung may dala ng paputok para mag-try kung malakas. Kaso, hindi naman siya, pumutok. Matapos ang mahigit 18 oras, nagpaputok sa parehong lugar ang 2 bata pero dahil nasita ay umalis. Tumawid sila at huminto sa bangketa. Hindi na gaanong kita sa CCTV pero sabi ng Barangay 226, doon na nila napulot ang paputok na di sumabog noong madaling araw at binitbit nila patungong A. Lorenzo Street. 5 lalaking persons of interest ang inimbitahan na sa MPD para magpaliwanag. Hindi natin muna i-reveal yung kanilang mga identity. Ang sa atin dito, magkakaroon tayo ng masusing pag-iimbestiga. Titignan natin kung meron silang pananagutang kriminal. Nakakalungkot na kailangan pa may magbuwis bago tayo matuto. Magbuwis ng buhay bago tayo matuto. Sana talaga kapulutan ng aral yun, yung nangyari na yun. At wag na sana maulit. Ang malabombang pagsabog sa disgrasya sa Tondo. Singlakas ng mga kumpiskadong iligal na paputok na sinira sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Nilublob naman sa malalaking drum ng tubig ang iba habang dinurog at ginulungan ang mga boga. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng paputok ang nasamsam sa 300 operasyon ng mga pulis sa Calabarzon. Sa Carmona, Cavite, may naarestong lalaking nagbebenta online ng iligal na paputok. Nahuli rin sa Calamba, Laguna ang lalaking nagbebenta ng malalakas na iligal na paputok gaya ng dart bomb at mga paputok na sobrang laki at lamang pulbura. Ang ginagawa ng mga ibang manufacturer at seller natin ng mga illegal is pinapalaki nila yung sukat nung binebenta nila at saka tinatagdagan nila ng pulbura. Kaya nga nagiging delikado ito, no? Para dun sa mga tao na bibili dahil yung sabog niya, yung lakas niya is lumalakas. Sa Barili, Cebu, arestado na rin ang lalaking nagsindi umano ng triangle at itinapon sa mga tindang paputok na nagresulta sa pagkasunog ng 9 na tindahan. Inihanda na ang mga reklamo laban sa kanya. Improvised paputok naman ang sinasabing mitya ng sunog itong weekend sa mahigit 50 bahay sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Kahit 9 na taon ang bawal ang paputok sa barangay. Kaya mayat maya ang paglilibot ng mga tanod at nakasamsam sila ng mga bogang improvised o gawa mismo ng mga bata. Doon po sa mga magulang na nanonood po ngayon, pakibantayan po yung mga anak po natin. Ngayong araw, sa datos ng DOH, 140 na ang firework-related injuries sa binabantayan nilang 62 Sentinel Hospital sa buong bansa. 68% ng mga naputukan ay edad 19 pababa. Kahit legal ang paputok, dapat ingatan.
para di matulad sa nangyari sa mag-amang bumili ng paputok sa Santa Barbara, Pangasinan. Biglang sumindi at sumabog ang paputok nila habang sakay ng motorsiklo. Ang dala nilang kwitis, hinihinalang na dikit sa tambucho o sumayad at nakiski sa semento. Kaya sa Bukawi, ang mga pulis mayat mayang nag-iikot sa mga tindahan ng paputok at namigay ng mga polyeto sa mga mamimili. Lalo-lalo na sir, yung mga tinagtatanong sila kung safe ba sir kung nasa likod ng sasakyan, nasa loob ng sasakyan. Ang inaano po namin sir na wag lang po siyang mababasa. Safe na safe po siya. No smoking, ganon. Safety muna bago para iwas aksidente. Basta maayos lang po yung lagay sa sa sasakyan, maayos yung patas para hindi pakalog-kalog yung basta secure lang, hindi kumakalog yung mga paputok. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Health check mga kapuso ngayong holidays. Di lang sa peligro ng mga paputok, pati na rin sa mga handa, lalo yung mga putok-batok. Marami kasing na-ospital dahil sa high blood at stroke. May report si Jonathan Nandal. Nakikipagtawaran na si Mang Cesar habang hinihintay lumutong ang mga lechon sa tindahang ito sa La Loma, Quezon City. 14 million eh. Natawaran ko, naging 10. Okay na yun? Okay na. Kumpara nung isang taon, mas mahal na ang lechon doon. Ramdam din ng mga lechonero ang matumal na bentahan. Siguro po nasa mga 30% to 40% na nawala sa tao. Kasi nung dati, nung last year, ganitong pecha pa lang halos talagang puno na tao rito eh. Sa raw mahal ang baboy ngayon. Hindi ko naka-apekto yung ASF sa benta nyo? Hindi naman po. Dahil talagang free po rito sa La Loma. So talagang yung kakulangan lang ng pera ng mga customer? Opo, yun na lang talaga dahil sobrang taas po ng baboy. Mayat-maya naman ang pag-iikot ng mga taga-QC Veterinary Department para tiyaking sumusunod ang mga lechonero sa panuntunan kontra ASF gaya ng pagkakatay sa accredited na slaughterhouse. Dahil mahal ang lechon, nag-advance order na ang ilan para makamura at bukas na lang kukunin. May free taste pa. Okay naman, masarap. Kaya dito kami pumunta. Kahit star ng medianoche ang lechon, abay hinay-hinay. Ang putok-batok na sarap nito na sinabayan ng taas presyo, literal na nakakataas presyon. Sakit na isa sa binabantayan ng Health Department ngayong holiday season. Maaari kasi itong humantong sa stroke. Bukod sa high blood pressure, ang iba pang dahilan ng stroke ay injury sa ulo, blood clot o pamumuo ng dugo sa utak, baradong ugat o kaya'y pagputok mismo ng ugat. Paano ba malalaman kung ang kasama mo ay may senyales na ng stroke? Lagi po ninyong babantayan yung mga may napansin yung nabubulol na kamag-anak o biglang may parte ng katawan na hindi nagagala o nanghihina. Meron ding ibang pasyente na sobrang taas ng blood pressure o biglang nanlalabo ang paningin, itakbo agad sila sa ospital. Kasi po, sa loob ng 4 hours, dapat na-evaluate sila kaagad kung anong klaseng stroke sila. Kapag naagapan, pwede po natin silang masalba. Buti si Mang Angelito, itinakbo ng asawa niya sa ospital nitong pagtapos ng Pasko. Bumubuti na ang kalagayan niya. Na-stroke na rin siya noong 2023. Medyo okay na po kasi natataas, nagagalaw niya na to tsaka to. Kasi nung nagpunta kami dito, as in, hindi niya nagagalaw siya. Isa si Mang Angelito sa 35 stroke patients sa Tondo Medical Center mula pa December 21. Katumbas ng 3 stroke patients kada araw ngayong holiday season. Mas mataas kaysa mga nagdaang buwan ayon sa ospital. Ang malungkot, 3 ang namatay. May stroke po na sa ER pa lang po namatay na. Nakikita namin dahilan dito, sir, is una-una yung compliance sa gamot. Imbis na ipambili pa ng gamot, pinambibili pa ng mga panghanda o nakakalimutan na uminom ng gamot. Nauunahin yung pagkain ng mga bawal. Sabihin, minsan lang naman. Kung alam niyo po na kayo ay at risk na may stroke at lalo na't may mga high blood, diabetes o mataas ang cholesterol, iwasan po lahat ng mga bawal. Sa datos ng DOH mula December 21, 165 na ang nasustroke. 70 ang inatake sa puso, 27 ang sinumpong ng hika o asma. Si Emma Dilin Sevilla, hinika kamakailan. Nagsikip yung dibdib ko na hirapan akong huminga. At ang pangamba niya, baka matrigger ito ng mga pulbura at usok sa pagpapalit ng taon. Nagkukulong na lang ako ng kwarto, hindi lumalabas. Lahat yan apektado sa dami ng usok
pagdating ng fireworks display. So very important yung pinapatupad ng mga PNP sa LGUs, yung community fireworks display. So that is safer kasi malayo. Ang recommendation ko, if you have respiratory illness, sa loob kayo ng bahay, isara mga bintana. Kung lalabas ka, mag-mask kayo. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkahiwalay na pagkalunod sa Antique at Negros Occidental at pagkahulog ng SUV sa Mountain Province. Ang mga disgrasya sa probinsya sa report ni John Consulta. Wasak ang SUV na ito matapos mahulog sa 20 talampakang lalim na bangin sa Bontoc Mountain Province. Nasawi ang babaeng driver na edad 53. Sugatan ang 5 pang pasahero. Iniimbestigahan ang sanhi ng disgrasya. Tayo mo sinadyaw na niya mo nyo. Paano kami ni ma'am? Malungkot na magbabagong taon ang pamilyang ito. Nalunod kasi ang kaanak nilang kinilalang si Roniel, 20 taong gulang, sa ilog sa Talisay City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, kasama ng naligo ng biktima ang 3 kaibigan nang madulas siya sa bato, kaya napunta sa malalim na bahagi ng ilog. After niya nagandog, nagtupa siya sa kandilato o sa madalog na portion ng supa. So, since hindi siya kabalumang, nagpalak-palak siya, nagpanik siya. Sinubukan pa raw i-revive ang biktima, ngunit wala ng buhay. Sa isang resort sa Pandan, Antique, nalunod din ang isang lalaking edad 23. Pinagtulungan siyang maiahon at tinangkang i-revive. Dead on arrival na siya sa ospital. Hindi pa malinaw kung paano siya nalunod. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa na namang masipag sa pag-iipon ng nakainan ng mga pera dahil sa mga anay. Pero sabi mismo ng BSP, mapapalitan pa ang mga yan kung pasok sa 3 batayan. Alamin sa Tip Talk ni Mark Salazar. Ang ipong minanifest ng isang taon ni Cirilo Bitang, ang nakinabang mga anay, aray! Kwento ni Cirilo, maayos pa naman ang tig 500 pesos na impok niya nung i-check niya nung November sa pinaglagyang wooden tip box na nakatago sa locker. Pero nang tingnan ulit nung December 19, tumambad ang mga pira-pirasong perang papel. Aniya may anay pala ang dibisyon ng kanyang kwarto na hindi naagapan. Sa ipon niyang 25,000 pesos, isang pirasong 500 peso polymer bill lang ang natira. Hindi na bago yung mga ganitong kaso. Mga perang pinaghirapan ipunin pero sa tagal ng pagkakatago, may ibang nanginain. Ang tawag dito ng Bangko Sentral, mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay o nginat-ngat ng aso. May pag-asa pa naman daw na mapalitan ng mga yan. Basta dapat dalhin agad sa mga authorized bank. Doon sa masusuri ng BSP kung pasok ang mga nasirang pera sa 3 requirement na S: size, signature at security thread. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Kung pasado naman, ay mapapalitan ng bago ang perang nasira. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas pa ang bisperas ng 2026 pero maaga nang sumalubong ang Marikina sa kanilang libreng year-end concert at fireworks display. May live report si EJ Gomez. EJ. Atom, ilang oras ginanap ang year-end concert dito sa Marikina City at napuno ng mga tao itong Marikina Sports Center. Bukod kasi sa libre ang concert dito sa lungsod, may mga personalidad na inabangan na nag-perform sa entablado. Meron ding engranding fireworks display na hinintay ng lahat. Highlight ng year-end concert na libre o free for all dito sa Marikina City ang engranding fireworks display ngayong gabi. Nagliwanag at napuno ng samot-saring kulay ang kalangitan. Ang programa naman puno ng tugtugan, kantahan at good vibes.
ang Marikina Sports Center na puno ng mga bisita. May mga nandito kasama ang kanilang mga pamilya, may mga magbabarkada at magkakasintahan. Bukod sa mga taga Marikina, may dumayo pa galing sa ibang lungsod at bayan. First na po namin yan. Ang gusto namin maging masayang bata, maranasan niyo yung ganitong event sa Marikina. Kaya kahit taga-Cainta kami, pumunta kami rito para lang sa apo namin. Parang naging tradition na rin po na every year nagpupunta po kami dito sa Marikina. Bukod po dun sa kung sino po yung star ng magpe-perform, yun po yung fireworks and yung essence po ng family po. Bonding? Opo, yung bonding po. I'm proud Marikenyo. Yes, syempre, tinaabangan natin dito yung fireworks display, pati yung Poksan 2025. Syempre sa Marikina, iba ang saya. At talaga namang level up sa Marikina. Kaya tara na sa Marikina, makisaya ka na. Total, maaga na nilang sinalubong ang 2026. Inusisa na namin ang New Year's resolution ng ilan. Mga bagay na gusto nilang i-let go sa 2025 at di na dadalhin sa 2026. Yun po, yung mga bad habits ko po, tsaka gusto ko na rin i-let go yung mga bad choices, mga ganun po. Tsaka New Year's resolution po yung more investment sa health. Magbabawas ako ng bisyo kasi kailangan na rin sa edad natin dahil tumatanda, bawas-bawas na po ito. Katulad ng mga pag-iinom ng alak, sigarilyo. Ayaw ko nang gawin ulit yung pabayaan yung pamilya ko. Lagi ko silang kasama na lang. Every time na may rest day kapag pagkatapos ng trabaho, diretso ng pamilya po. Hindi na po kung saan sa pupunta po. Happy New Year! Atom, nako, dito sa kinatatayuan ko mismo, kanina ay siksikan dito, talagang mainit at makikita mo lang mga taong talagang tutok doon sa entablado tsaka doon sa ginanap nga na fireworks display. Agad namang umalis yung mga tao dahil mga nagutom, tsumibog at pumunta doon sa paligid nitong sports center kung saan merong hile-hilera ng mga late night food tray para yan sa kanilang ganap, eksena after nga nitong libreng year-end concert. Happy New Year, Atom! Balik sa'yo. Happy New Year at maraming salamat, EJ Gomez.